Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Lang na balita kung saan nakaharap ng probable cause ang Office of the Ombudsman para kasuhan si dating Commission on Election Commissioner Maria Rowena Guanzon para sa 2 bilang na paglabag sa Republic Act 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, ang Ombudsman Resolution sa isang kopya na nakuha mula kay Attorney Ferdinand Tofacio ng isa sa mga nagrereklamo ay nagsabi na si Guanzon ay maagang nagsiwalat ng confidential na informasyon sa dalawang panayam. Si Guanzon ay ang presiding commissioner ng COMELEC First Division na humahawak ng mga disqualification cases laban kay dating presidential candidate at ngayon ay kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Ay nagbigay siya ng panayam kay Sandra Aguinaldo sa GMA News kung saan ay sinabi niya na bumoto siya para i-disqualify si Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaang eleksyon. Noong January 28 ay parehong taong sinabi niya kay Paternos ng Rappler ang pangalan ng ponente na nagmamahala sa pagsulat ng resolusyon at tinalakay ang kanyang hiwalay na opinyon. Si COMELEC Commissioner Emmy Perilino ang ponente. Ang pagtatalo ng respondent na ang impormasyon ibinunag niya hindi itinuturing na isang confidential na informasyon ay nabigong kumbinsihin ang binasa na resolusyon ng Ombudsman. Batay sa COMELEC Resolution 10685 na pinamagatang in the matter of the People's Freedom of Information Manual, sinabi ng Ombudsman na all information acquired by respondents in the exercise of these quasi-judicial powers are considered confidential information. Tila nga nakarma itong si Guanzon sa kanyang pinaggagawang ingay noong laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala ay halos 2 oras na press conference ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagsilbi namang fire extinguisher sa apoy na nagliliyab sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Halos lahat kasi ng isyong bumabalot sa Uniteam ay sinagot na nito, particular na ang nabubuo na kudita at mga withdrawal of support ng mga retired na sundalo sa pamahalaan na di umani siya ang nagpasimula. Sinagot din ito ang patungkol sa isyu ng pulburon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ang pangunahing usapin ngayon kung saan ay binigyan ng linaw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa huli ay may mainam naman ang sinabi nito na makipag-usap siya sa personal sa Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan ang mga bagay patungkol sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ayon pa sa nasabing official statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa. Isali ko na lang yung akin because importante sa akin yung programa. I don't want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the direction that the government is proceeding. Unquote. Panahon ni Duterte, patay ka pag binatikos mo siya. O? Bakit buhay pa si Trillanes? Bakit buhay pa si Laila de Lima? Diba? Buhay na buhay pa ang mga bumabatikos kay President Duterte. Diyos ko, no? Andyan na naman kayo sa pamimintang nyo. Sa nakikita nyo right now, diba? Andyan pa nga si de Lima eh. Satsat ng satsat. O, andyan din si Trillanes. Diba? Ang ingay-ingay. And take note, sobrang daming bumabatikos at that time, no, na mga dilawan kay former President Duterte. Pero
Wala siyang pinatake down na page. Hindi niya pinapatahimik ang mga critics niya. Pinapasalita niya lang. Di ba? Kasi ganun yan eh. Di ba? Freedom of speech. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung mga bumabatikos kay former President Duterte. Kaya anong patay? Diyos ko, nagpapaniwala ka na naman sa mga kadrabahan at kauihan ni nila Laila de Lima, di ba, ng mga human rights kuno. Pero hindi nyo malilin lang ang tao. Alam namin, wala naman siyang pinatay na bumatikos, di ba, sa kanya eh. Kasi kung meron pa, ay nauna na dapat yan sila Trillanes at saka si Laila de Lima. Basahin natin mga lords, mainit-init pa. Duterte veers clear of destabilization plot versus Marcos Jr. Sabi ni Tatay Digong, sino namang gagong pulis o military ang makipag-meeting sa akin to disturb? He said. Bakit ko hindi ginawan yan when I was at the height of my siguro career or pagiging presidente? Naging presidente na ako. For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? It's either they are bullshit around or plain insecurity, he added. O di ba? From our former President Rodrigo Duterte na mismo. And in fairness kay Tatay Digong, simula pa lang ng term ni PBBM ay andyan yung respect niya. Di ba? Eh, wala pa nga akong narinig na any pambabatikos niya. Diretso talaga mismo kay PBBM ah. So wala pa akong any narinig na mga masasamang, di ba? Mga masasamang tinapay ni Tatay Digong, di ba? Kay President BBM mismo. And, di ba, nakita ko pa nga yung interview na he is okay with the leadership of President BBM. And maganda yung papatakbo, no, or pagsisimula ng term ni President BBM. Clearly, sa naiintindihan ko, ang hindi lang naman okay sa kanya si Tambaluslos. 'Di ba? Ang binabatikos niya lang naman ang Kongreso, ang binabatikos niya lang naman is ang tinatanong at hinihingi lang naman niya is audit from the Congress. 'Di ba? Same thing sa pambabatikos nila kay VP Inday Sara, so vice versa, no? Gusto rin ni Tatay Digong, 'di ba, ng transparency and accountability kung saan napupunta talaga ang pondo ng taong bayan, which is hindi naman yun mali eh. 'Di ba? Hindi naman yun against. Kasi in the first place, kumbaga private citizen naman na si Tatay Digong, so 'di ba, may karapatan siya to demand, to ask and to question, 'di ba, yung mga kongresista. Kasi grabe ang dami ng paninira ngayon kay Tatay Digong na kesyo distab daw, no? Galing daw sa kampo ni Tatay Digong yung destabilization. 'Di ba? Parang malabo naman 'yun. And imagine this 'di ba, nung term pa nila Tatay Digong, hindi nga siya gumawa ng something to oust or to impeach Leni Robredo, 'di ba? Siya mga mismo ang nagsabi na tigil-tigilan niyo yung impeachment kasi inihalal ng tao, 'di ba? Yung vice president niya, which is si Leni Robredo. Doon pa lang makikita mo, 'di ba? Doon pa lang makikita mo yung respect ni Tatay Digong, 'di ba? Sa mga bumoto at kung sino ang leader. Bakit yung iba, 'di ba? Lalo na yung ibang loyalista, nagets, grabe, kung ano-ano ng mga sinasabi nila kay former President Duterte. Alam nyo, bakit kayo nasasaktan pag tinitira ni former President Duterte ang mga kongresista at si Tambaluslos? Diba? Bakit butthurt kayo? Nagets? Eh tama naman, may point naman talaga si former President Duterte. And never naman ako nakarinig na nagsabi si President BBM against kay PBBM, di ba? Wala naman akong sinabi ganito si Marcos, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi ako mga lords, naniniwala ako na marunong rumispeto at marunong, di ba, lumugar, no, si former President Duterte. Of course, may mga salita lang talaga or opinion lang talaga siyang hinihingi ng taong bayan and wala na tayong magagawa dun. Di ba? Karapatan ni former President Duterte na ihayag din ang kanyang. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.